Matapos na mag-ampon ng isang aso na nagtataglay ng kamalayan ng isang tao isang bata ang kailangan na sanayin ng kanyang bull terrier upang gawin ang lahat ng utos nito. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Baxter mula sa taon ng 1989. Sa isang maliit na bayan ng France si Charles ay pumasok sa paaralan kasama si Remy at sa panahon ng kanilang biyahe ay sinabi nito na nagawa niyang makaipon ng malaking pera sa bago nitong trabaho. Gayunpaman si Charles ay palaging batang walang pakialam kaya hindi ito masyadong nag-react sa balita ng kaibigan. At pagkatapos ng paaralan umuwi ang bata at habang ginagawa ang kanyang takdang aralin nagpa siya itong tusukin ang kanyang sariling daliri gamit ang thumb task upang matutunan nito na huwag pansinin ang sakit ngunit siya ay nag-ambala ng kanyang ina na tinawag siya para kumain. At sa kabilang bahagi ng bayan si Mrs. Margaret ay binisita ng kanyang mga apo na nagdala ng espesyal na regalo para sa kanyang kaarawan. At nang buksan nito ang kahon nakita nito si Baxter isang puting bull terrier na iniligtas ng isang lokal na pound. At sa sandaling ito ay makawala sa kanyang collar ang aso ay tumakbo ng ligaw sa paligid ng bahay at binasag ang ilang vase. At sa isang salon sinabi ni Margaret sa kanyang hairdresser ang tungkol sa ugali ni Baxter ngunit sinabi ng lalaki na ito ay normal at sa paglipas ng panahon pareho silang masasanay sa bago nilang buhay. At habang naglalakad pa uwi ang matanda ay sinamahan ng kanyang kaibigan at pinayuhan siya na kung hindi ito ligtas sa aso ay dapat nitong tawagan ng kanyang anak na babae na si Florence upang maibalik ang hayop sa dating may-ari nito. At ang hindi nito alam ay ang aso ay talagang sobrang talino at nangangatwiran hindi tulad ng ibang hayop. Pati na rin ang maingat nitong pagmamasid sa mga kaugalian ng mga tao at iniisip lamang ni Baxter na ang tanging masayang sandali ng kanyang araw ay kapag pinapalabas ito sa hardin kung saan maaari itong tumakbo at manghuli ng mga ligaw na daga. Gayunpaman ang kanyang saya ay hindi rin nagtagal dahil palagi siyang pinipilit ni Margaret na manatili sa loob ng bahay. At sa kabila ng mga kahirapan nagawa pa rin ni Baxter at Margaret na maging mahusay na magkasama at tinalikuran ng babae ang ideya na ibalik ang hayop. At pagkaraan ng ilang araw habang naglalaro ng isang baraha sa isang restaurant nagtanong si Kuzo tungkol kay Baxter at napansin na ang kanyang kaibigan ay tila nag-iisip pa rin sa aso at nag-alok ito na tulungan siya at sinabing maaari nitong tawagan si Florence at utusan ito na kunin ang aso upang ibalik ito sa pound. At dahil naiinis inutusan ni Margaret ang matandang lalaki na tumigil ito sa pakikialam sa kanyang buhay at tigilan nito ang kanyang aso dahil mula sa ngayon ang aso na ang matalik nitong kaibigan. At upang pigilan ang kanyang kaibigan na mas magalit humiling ng tawad si Kuzo at sinabi na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan ngunit hindi nakinig si Margaret at matapos na tumayo sa lamesa ay umalis ito. At sa paglipas ng panahon mas lalong nalito si Baxter kay Margaret dahil hindi gumagawa ang matanda ng kahit anumang bagay na kawili-wili o kahit anumang utos sa kanya at inisip nito na naghihintay lamang ito ng tamang oras upang kainin siya. At habang pinagmamasdan ang mga kapitbahay sa bintana nakita ng aso si Jean at Anna lumipat sa kanilang bagong tirahan at nasa sabik na makilala sila. Samantala bumalik si Charles sa kanila at napansin na ang kanyang ina ay bisita ang mga kaibigan nito at sinubukan itong umakyat sa kanyang silid nang hindi napapansin ngunit nakita siya nito at inutusan siyang batiin ang mga bisita. At pagkatapos nito pumunta ang bata sa kanyang silid kung saan masaya itong nakatingin sa ilang litrato ng mga sundalo na nakipaglaban sa panahon ng pangalawang digmaang daigdig. At sa bahay ni Margaret patuloy na pinagmasdan ni Baxter ang gawain ng mag-asawa at nang napagtanto nito na pagbabawalan siyang manatili ni Margaret sa bintana nagpa siya itong umatake sa kanya. At sa sumunod na araw pagkatapos na malaman ang balita na ang kanyang ina ay naaksidente at nahulog sa hagdan nagpunta si Florence sa bahay ng matanda kung saan inaalagaan nito ang binti ni Margaret. At sa lalong madaling panahon tumayo ito at habang tinutulungan ng may-ari ng kulungan ng aso upang makapaglakad ito nagtanong ang matanda kung bakit ang kanyang aso ay napaka-unpredictable at sinabi ng lalaki na si Baxter ay umaasal ng ganun dahil naniniwala ito na inabandona siya. Pinaliwanag ng lalaki na mula sa sandaling dalhin ng hayop sa matandang babae maaaring tinitignan niya ito bilang pagtataksil dahil ayaw na sa kanya ng dating may-ari nito. At doon dumating si Florence dala ang ilang kumot at hinling sa kanyang ina na matulog sa ibabang palapag ng bahay ng saglit dahil hindi nito magagawang umakyat ng hagdan dahil sa pilay nito. Kaya ginugol ni Margaret ang kanyang gabi sa sofa bed habang patuloy na nagmamasid si Baxter sa kapitbahay nilang mag-asawa. At sa bahay si Charles ay nanunood ng isang dokumentaryo tungkol sa ikalawang digmaan at nabighani sa mga installation na ginawa ng mga Sobyet kaya nagpa siya itong gayahin sila at gumawa ng isang plano ng isa sa mga bunker na itinayo ng militar. At sa umaga nagpunta si Kuzo sa salon at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Margaret ngunit tumugon ang hairdresser na hindi nito alam kung nasaan ang babae dahil hindi pa ito nagpapagupit sa nakaraang 3 linggo.
At nang marinig niya ito nag-alala ang matanda at nagpunta sa bahay ng matanda ngunit sa oras na mapansin nito ang presensya ni Kazuo nagpa siya itong iwasan siya at isinara ang lahat ng bintana. At ilang araw ang lumipas at napagtanto ni Baxter na si Margaret ay naapektuhan ng labis na kalungkutan na nagpabago sa kanyang ugali dahilan upang harangan nito ang hagdan ng ilang tabla ng kahoy at nagpilit sa aso na palaging nasa tabi ng kanyang amo. At dahil naisip na hindi siya sasagutin ni Margaret nagpa siya si Kazuo na umuwi kung saan tinawagan nito si Margaret ngunit nagpumilit ito na hindi siya pansinin at nagpa siya na maligo. At dahil sa pagnanais na mas mapalapit sa kanyang aso kinuha siya ng babae patungo sa bathtub ngunit naging desperado si Baxter at matapos na tumakas ito sa silid umakyat ito ng hagdan. At dahil nakonsensya sa kanyang ginawa nagpunta si Margaret sa kanyang aso at sinubukan na umakyat sa hagdan habang humihiling ng tawad sa pagtakot nito kay Baxter at sinabing gagawa ito ng masarap na pagkain at hahayaan siyang maglaro sa garden. At sa sumunod na araw nag-aalala pa rin si Kazuo sa kanyang kaibigan dahil naniniwala ito na tila nasa panganib ang babae. At sa kadahilanang ito nagpa siya itong bisitahin ulit si Margaret at sinira ang pinto upang makapasok ito sa loob ng bahay. At naging sanhi ito kay Baxter na tumakas sa lugar at ang aso ay mabilis na nagpunta sa bahay ng mag-asawa at pumasok sa silid sa panahon ng kanilang pagtatalik. At nang mapansin nito ang presensya ng hayop tinawag ni Ann ang kanyang asawa na pumunta sa bintana upang maunawaan nito kung paano nakalabas si Baxter sa bahay nila. At dahil dito nakita nito si Kazuo na humihiling ng tulong at sinasabing na aksidente si Margaret at muli itong nahulog sa hagdan. At sa libing ni Margaret si Ann ay sinalubong ni Florence na hiniling sa kanya na alagaan si Baxter dahil hindi nito gusto ang mga hayop. At labis itong ikinatuwa ng aso dahil ngayon ay natatamasa na nito ang tunog at ingay sa hardin sa tabi ng kanyang bagong amo na trinato siya na parang sariling anak. At makalipas ang ilang araw naghanda si Ann ng isang party para sa kaarawan ni Jean kung saan gumawa ito ng isang kakaibang pagganap kasama si Baxter. Pagkatapos ng malaking palabas nagpunta ang babae sa kanyang asawa at ibinunyag na siya ay buntis na labis ikinatuwa nito. Samantala nagpatuloy si Charles sa pagpapabuti ng layout ng kanyang underground bunker at pagkatapos na ayusin ang lahat at kinakailangan na gamit para sa mga istruktura nagtungo ito sa isang junkyard. Nagsimulang magtayo ang bata at naghukay ng malaking butas upang ang kanyang bunker ay mas lumaki. At sa paglipas ng oras na pagtanto ni Baxter na siya ay nakakalimutan na ng kanyang amo na naghihintay sa pagdating ng kanilang sanggol. Kaya naman nagpa siya ang aso na lumapit kay Jean at samahan nito na tulad niya ay mahilig nagtatrabaho sa lupa at sa kanyang hardin. Gayunpaman pagkatapos na isilang ang sanggol si Baxter ay kinulong sa garahe ng bahay na labis na ikinagalit nito dahil muli siyang nakaramdam na pinagtaksilan ng kanyang mga amo. At isang araw pinalaya ni Jean ang hayop at pinahintulutan nitong makita ang anak ng mag-asawa at nang lumapit ito sa sanggol si Baxter ay nalito dahil hindi nito maintindihan ang pagmamahal ng tao para sa kanilang sanggol at dahil wala itong buhok o pangil at hiniling ni Ann sa kanya na maging mabait sa kanyang anak upang hindi na siya tumira sa garahe. At sa hardin ng kanyang amo sinubukan ni Baxter na gumawa ng isang plano upang maalis nito ang sanggol ngunit hindi ito madali dahil palagi itong binabantayan ni Ann. At gumawa pa ang aso ng diskarte kung saan hihintayin nito ang mag-asawa na umalis at itulak ang sanggol sa pool upang mawala na ito sa buhay nila at tatawag ng tulong kapag huli na ang lahat. At balik sa junkyard sinubukan ni Charles ang kanyang control panel na may sariling sistema ng kuryente kasama ang mga gumagana na turbine. Matapos na matiyak na gumagana ang lahat pumunta ang binata sa hatcher kung saan makikita nito ang paligid nang hindi siya napapansin. At sa sementeryo bumisita si Kazuo sa libingan ni Margaret at nag-iwan ng isang bulaklak sa kanyang lapida ngunit sa mga sandaling yun lumitaw ang kaluluwa ng babae at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Inihayag ni Margaret sa kanyang kaibigan na ito ang oras para magpahinga siya dahil mula sa ngayon kailangan nilang iwan ang mga mas bata upang pangunahan ang mundo ayon sa nais nila upang harapin nila ang kanilang sariling trahedya at kabiguan. At nang marinig ang mensahe tinanggap ng matanda ang kanyang wakas at sumandal sa balikat ng kanyang kaibigan at tuluyang pumanaw. At sa kanyang pag-uwi si Charles ay hinarang ng kanyang ama na humiling sa kanya pumili ng regalo sa lalong madaling panahon dahil ang kanyang kaarawan ay paparating na. At dahil nag-iisip kung ano ang pipiliin pumunta ang binata sa kanyang silid kung saan tumingin ito sa ilang litrato ng mga sikat na tao kasama ang kanilang mga alaga at nalaman ito kung ano ang gusto niya para sa kanyang kaarawan. At sa sumunod na araw nagtipon ang pamilya ni Baxter sa likod ng bahay at nang malaman nito na ang kanyang mga amo ay nasa hardin mabilis na nagtungo ang aso sa sanggol upang maitulak niya ito sa pool. Gayunpaman ang hayop ay nagawang maalertuhan ang mag-asawa ng maaga at nagawa ni Jean na mailigtas ang bata sa tamang oras na sumira sa plano ni Baxter.
At dahil nag-aalala sa nangyari si Jin at Anne ay nagpasya na gumawa ng isang adoption ad para sa aso na mabilis kumuha sa atensyon ni Charles kaya pumunta ang bata sa bahay ng mag-asawa at matapos na kolektahin ang lahat ng pag-aari ng aso ay inuwi nila ito. At sa loob ng ilang araw si Charles at Baxter ay naging mahusay na magkasama at upang palakasin ang kanyang alaga nagpasya itong sanayin siya. At habang sinasanay ang kanyang mga atake sa manika at tumatakbo sa kalsada kasama si Charles na pagtanto ni Baxter na nahanap na nito ang taong pinapangarap niya at mula ngayon naging masaya ito. At sa paglipas ng panahon pinagbuti ni Charles ang kakayahan ng kanyang aso at naging kumpiyansa ito na tumanggap ng utos sa lahat ng oras. At sa panahon ng kanyang biyahe sa paaralan pinagpatuloy ng bata ang kanyang koleksyon ng mga larawan ng digmaan ngunit nag-ambala ni Eva na humiling na tumabi sa kanya. At dahil may nararamdaman ito kay Charles sinubukan ng babae na mapalapit sa kanya ngunit nang napagtanto nito na hindi nagbibigay ng atensyon ng binata sa kanya tumigil ito sa pakikipag-usap at umalis. At sa kanyang pagbalik sa lihim na bunker nito napansin ni Charles ang isang sasakyan na patungo sa junkyard at nagpasya na lumabas upang alamin ang nangyayari. At habang lumapit ito napagtanto ng binata na si Baxter ay nasa ilalim ng truck na labis ikinatakot ng driver. At matapos napakalmahin ng aso sinabi ng lalaki kay Charles na dapat nitong atali ang kanyang aso dahil magdudulot ito ng seryosong problema sa kanya sa hinaharap. At sa mga sandaling yun napagtanto ng batang lalaki na si Eva ay nasa loob ng sasakyan at inihayag ng babae na kasama niya ang kanyang ama upang kunin ang ilang bagay sa paligid. At dahil napansin na pabalik na ang matanda sinabi ng dalaga sa kanya na ay lalakad nito ang kanyang aso mamaya. At sa kalagitnaan ng gabi bumalik ang truck driver sa kanilang bahay at nang napansin nito na suot ni Eva ang damit ng kanyang asawa nagalit ito at nagtanong kung saan ito pupunta. At habang sinusubukan na itago ang kanyang plano sinabi ng babae na mamamasyal lamang ito kasama ang kanyang aso ngunit hindi naniniwala ang matanda sa kanya at sinira ang radyo ng kanyang anak na labis na galit sa kanya at umalis. At sa lalong madaling panahon pumunta ang dalaga sa junkyard at napagtanto na ang kanyang kaibigan ay papalapit. Ikinulong ni Charles si Baxter sa bunker upang pigilan ito na makigulo sa pag-uusap nila. At habang nag-uusap ang dalawa inihayag ni Eva na nais nitong umalis sa lungsod at manirahan kasama ang kanyang ina na tulad niya ay umalis dahil hindi nito makayanan manirahan kasama ang kanyang ama na madalas hindi sila binibigyan ng galang. At sa panahon ng pag-uusap nagsimulang tumahol si Baxter ng walang tigil at nang tanungin kung bakit nito ikinulong ang kanyang alaga sinabi ni Charles na pinipigilan lamang niya itong magambala sila. Gayunpaman hindi nakinig si Eva sa binata at nagpasya na palayain ang aso na mabilis nilang nakasundo. At pagkatapos nito napagtanto ni Baxter na si Charles ay hindi na kumikilos gaya ng dati kaya naman sinubukan niyang bawiin ang kanyang amo at nainis ito sa kanya at sinipa siya at inutusan na lumayo sa kanya. Nang biglang lumapit ang isang kalyeng aso sa junkyard at upang protektahan ang kanyang teritoryo inatake ni Baxter ang aso at nagsimula ng isang laban. At nang napagtanto nito kung ano nangyari nagmadali si Charles na paghiwalayin ang hayop ngunit nang mapansin nito na nananalo ang kanyang alaga umatras ito at hinayaan ang aso na tapusin ang kanyang kalaban. At dahil alam kung gaano kalakas ang kanyang alaga trinato siya ng bata nang mas may respeto dahil mula sa ngayon magagamit nito ang aso bilang armas. At sa umaga habang nasa bus lumapit si Eva sa kanya at inihayag na si Baxter ay may mga anak sa aso niya. Ngunit ang kanyang ama ay ayaw na alagaan ng maraming tuta at inutusan si Eve na alisin ang mga ito bago pa siya ang gumawa nito. At habang pinagmamasdan nila ang tuta inalok ni Charles na ampunin sila dahil mayroon itong mga ideya kung ano ang gagawin sa mga ito. At sa sumunod na araw habang sinusuri ang lugar sa kanyang bunker nakita ng binata si Remy na pinagpatuloy ang libangan nito sa pangungulekta ng lata upang magkapera. At habang sinusubukan na maghanap sa lugar na yun nagpasya ang binata na bumaba sa butas sa lupa kung saan lumitaw si Charles at inutusan si Baxter na salakayin ang kanyang kaibigan habang inalis ang hagdan sa butas. At dahil desperado nagmakaawa si Remy kay Charles na hayaan siyang umalis ngunit hindi siya pinansin nito at inutusan ang kanyang alaga na tapusin ang binata. Gayunpaman napagtanto ni Baxter na ang kanyang amo ay nagkakamali dahil hindi dapat nito gagawin ang ganitong bagay lalo na sa kanyang kaibigan at sa kadahilanan na ito siya ay nanatili lamang nakatayo at nagpahintulot kay Remy na makatakas. At dahil labis ang galit dahil hindi sumunod ang kanyang aso sa kanya itinali ng binata ang hayop sa kanyang garahe kung saan sinaktan niya ito ng ilang beses bilang uri ng isang parusa. At habang lumilipas ang panahon si Charles ay mas naging balisa at pagkatapos na suriin ang mga katawan ng tuta nagpasya itong itapon ang mga ito dahil naniniwala ito na nagdala ito ng kahinaan kay Baxter. At ngayon na iniwan ito sa junkyard na gutom at uhaw naging desperado si Baxter dahilan upang bumalik ang kanyang natural na instinct at nagmadali itong hanapin ang kanyang nawawalang tuta.
At sa kanyang paghahanap na amoy nito ang mga tuta sa malapit at nang matagpuan nito ang katawan siya ay labis na nagalit dahil napagtanto nito na ang mga anak niya ay inabandona matapos na tapusin ni Charles na lumitaw agad sa lugar. At dahil nagalit na tumigil ang aso sa pagsunod sa kanya nagpa siya ang bata na umatake sa kanya at naghagis ng iba't ibang bagay sa hayop na labis ang takot at sinubukan na tumakas. Ang problema ay si Baxter ay ganap na nakulong sa mga gumuhong bato sa lugar kaya wala itong pagpipilian kundi ang maghintay hanggang sa matapos ang parusa sa kanya. At sa layuning tapusin ito kinuha ng bata ang isang malaking metal na bagay at sinubukan na ihagis sa alaga niya ngunit ang bigat nito ay naging dahilan upang bumagsak din siya sa harap ng aso. At dahil napagtanto na makakapaghiganti na siya naghanda si Baxter na umatake sa binata ngunit nang marinig nito ang tunog na tinuro sa kanya nang nagsasanay sila hindi pa rin ito sumunod sa binata. At dahil nainis kinuha ni Charles ang isang metal na bar mula sa mga bato at tinapos ang aso ng sunod-sunod na atake sa katawan nito. At ilang oras ang lumipas bago nahanap ng mga magulang nito ang kanilang anak sa kagubatan at sa kanilang paghahanap nakita nila ito na inaatake pa rin ang walang buhay na katawan ni Baxter. Mabilis na tumakbo ang lalaki sa binata at inihayag na malapit na siyang tapusin ng aso kaya wala itong pagpipilian kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. At nang marinig ito sinabi ng matanda sa kanya na magiging ayos lamang ang lahat at matapos na yakapin ang kanilang anak inuwi ito ng mag-asawa at kalaunan habang lumilipas ang araw si Charles ay nahumaling sa kapitbahay nilang mag-asawa at gusto niyang ampunin siya at tumira kasama sila at nagsimula itong magplano ng sapilitang aksidente at magdulot ng isang malaking sunog sa kanilang bahay at tapusin ang kanyang sariling magulang. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.